guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, pag-usapan natin yung mga positive and negative side using your Security Bank credit card. Lahat po ng sasabihin ko ay base po sa aking experience for the past 5 years na gamit ko yung Security Bank credit card ko. So without further ado, let's begin. So, meron ako ditong siyam guys na positive and dalawang negative. So, I will tell you isa-isa, no, yung mga experience ko about it. So, yung unang-una guys is madaling tumawag sa customer service hotline ni Security Bank. I can attest to this guys. Kasi talagang wala pang 1 minute, meron ka na kaagad makakausap na tao sa linya. Okay, so hindi siya kagaya sa ibang banks na abutin ka ng 30 to 45 minutes bago ka makakausap ng customer service rep sa linya. It's one of the things na gustong-gusto ko kasi, for example, kailangan mo makatawag sa kanila for emergency. At least, meron ka kagad taong makakausap na para tumulong sa kung anumang issue meron ka sa iyong credit card. So, sumunod guys is yung mga agents nila are empathetic at informative. May pagkakataon kasi na hindi ako nakabayad ng tama sa aking outstanding balance and malapit na talaga akong ma-delinquent. So, nag-reach out sila sa akin and nag-offer sila ng balance convert, flexible installment payment option yun. Para na sa ganun is, makapili din ako kung alin ba talaga doon sa payment terms yung magwo-work sa akin para makapagbayad ako ng tama monthly at hindi ma-delinquent yung account ko at hindi masira yung aking credit score. So, it's one of the things guys na naisip ko na na-appreciate ko sa kanila kasi naghahanap din sila ng way para makatulong talaga sila sa mga card holders nila para hindi or maiwasan na ma-endorse sa third-party collections. And informative kasi nung last time na tumawag ako sa kanila, nag-request lang ako ng cash advance PIN. Pero, the agent took the initiative para i-explain pa sa akin how cash advance works with Security Bank. Ang pagkakaalam ko lang is may separate pa na interest yung cash advance, which is mali. Hindi pala. So, yung cash advance daw is treated lang as a regular transaction. So, gumawa ako ng separate video about this. Kung interested ka malaman, you can watch it. And then, yung pangatlo guys is mabilis silang magtaas ng credit limit kahit hindi ka mag-request. Actually guys, totoo to. Nung una ko na-receive yung credit card ko, meron na agad akong 6 digits na credit limit na binigay sa akin. Tapos, as time goes by, minsan nagugulat na lang ako, nakaka-receive ako ng email at SMS na we are increasing your credit limit. So, sobrang nakakatuwa kasi flatter kasi ibig sabihin, na-appreciate din ng bangko yung kung paano mo alagaan yung iyong account sa kanila. Kumbaga, kapag nakakita talaga nila na ginagamit mo yung card, tapos nakakapagbayad ka on time, wala kang late payment fees, talagang those are the triggers para magtaas sila ng credit limit kahit hindi ka nagre-request. So, as of today guys, meron na akong 7 digits na credit limit with my Security Bank Platinum card. Yung pang-apat guys is convenient mag-apply ng Ready Cash with Security Bank. Ito po yung pwede mong i-convert yung available credit limit mo into cash. Kasi with Security Bank, yung pera kung saan makikredit yung kinonvert mo, kahit anong savings account na kahit saang bangko, ina-accept ni Security Bank. Hindi kagaya sa ibang banks na kailangan meron ka talagang savings account sa kanila kung para doon pumasok yung pera mo. Kung wala, hindi ka makakapag-avail nung ganun unless cheque yung pipiliin mo, which is very inconvenient on my opinion.
Diba? Yan yung convenience. Talagang it's one of the things na gusto ko talaga kay Security Bank. And after that is yung pang number 5 guys is fast action sa mga fraud transactions basta maitatawag mo agad sa kanila. So it happened to me last year, nag-travel ako guys, nasa airport ako. Sinwipe ko yung card ko dun sa lounge kasi may free access ako dun. After that, naka-receive ako ng SMS na meron daw charge na $900 transaction sa aking credit card. Tinanong ko yung receptionist ng lounge and sabi nila hindi sa kanila yon kasi free naman yung access ko, and in case na ma-charge, that's only $32 lang dapat. Pero ito guys, $900. So, sabi sa akin, tumawag daw agad ako sa bangko. So, itinawag ko kagad kay Security Bank and very fast din talaga yung kanilang action na ginawa. So, binlock agad nila yung card ko and chinek nila kung nag-succeed na ba yung transaction, pero sabi nila floating pa. Kaya, ang nangyari is na-reverse pa nila yung transaction na yun sa akin. So, wala akong binayaran. Next guys is very timely rin sila mag-send ng statement of account. So, for the past 5 years, never na late mag-send si Security Bank ng statement of account. On time lagi yan. Kaya palagi kong monitored yung aking outstanding balance, kung magkano yung, ano yung mga transactions ko for the past month, lahat yon. Unlike sa experience ko currently sa isang bank, sa una lang sila timely mag-send, tapos in the past 2 or 3 months, kailangan ko pa talagang tawagan sila to send the statement of account kasi wala na akong nare-receive, which is very inconvenient. And then next guys is madali mag-redeem ng rewards points. Totoo naman to guys, meron akong separate video about how to redeem rewards points with Security Bank credit card. Nung nakita ko na medyo mataas na yung points ko, chinek ko dun sa website kung ano ba yung mga pwede kong ma-redeem using my points, and nakapag-redeem ako ng electronic gift certificate from Robinsons Supermarket worth 1,500. So, nagamit ko yun guys sa grocery. O, diba? And then, next guys is, laging may promo offer sa mga new gadgets. So, syempre, kagaya ng ibang bank, si Security Bank, hindi rin niya nagpapahuli sa mga promo offers pagdating sa mga bagong cellphone, sa bagong laptops, and any other new electronic gadgets. Lagi yan nagsisend ng email si Security Bank or SMS or even sa Viber ng mga promotional offers nila. So, dyan din ako nakapag-avail last year, 2019, ng iPhone 11. Yun, iPhone 11 Pro yata yung na-bill ko. And then last, number 9 is lounge access sa airport. So, ito po ay depende kung anong type ng credit card meron ka with Security Bank. So, ako kasi meron akong Security Bank Platinum. So, meron po itong unlimited access sa Marhaba Lounge, sa Terminal 1 and Terminal 3 sa NAIA. And meron din siyang 2 complimentary lounge access worldwide. Ito naman is dito sa atin or sa ibang bansa. Pwede siya. It's one of the perks din na isa sa mga na-try ko na or na-enjoy ko na using my Security Bank credit card. It's really worth it kapag may ganun ka talagang card with them. Okay, so let's move on to the negative side na hindi ko din talaga gusto. So, unang-una is mahirap magpa-waive ng annual fee with Security Bank. Kasi bilang ako na platinum yung card ko, 4,000 kasi yung annual fee. So, kapag hindi ko na-meet yung 400,000 na spend within 1 year, hindi ma-automatic waive yung aking annual fee. So, kailangan ko pang i-avail yung mga, or kailangan ko pang mag-enroll ng aking utility bill with them para lang ma-reverse yung annual fee ko. So, kumbaga, parang kailangan may kapalit every time na magpapa-waive ka. So, meron din akong separate video about dyan kung paano magpa-waive ng annual fee. So, kung interested ka, you can also watch it. Ayan. And yung pangalawa, guys, na negative na hindi ko din talaga gusto
is prone sila sa theft and fraud. So, I think merong nabalita before regarding that na maraming account holders na nawalan ng pera sa kanilang account sa Security Bank. So, nakakatakot talaga yon. And I was also a victim before nung meron pa akong account sa kanila kasi may na-receive ako na email na kailangan ko daw mag-update ng billing information ko, ganyan, clinic ko yung link, and boom. Nagulat na lang ako, biglang nagkaroon ng interbank transaction and na-transfer na yung pera ko sa scammer. So, unfortunately, hindi na yan nabalik sa akin ni Security Bank. That's the reason why I closed my account with them kasi nga nakakatakot. And na-victim ako ng phishing email. Parang nagpanggap na from Security Bank yung email, which hindi naman kasi ako very aware that time na may ganun pala. So, ayun. Ako daw kasi yung nag-initiate ng transaction, so hindi na nila maibabalik yung funds ko. Pero ang nasa isip ko naman kasi, hindi ko naman alam na scammer pala yun. Kasi I believe na galing sa kanila yung email. So, ayun. Kaya close ko na lang yung account ko. So, that's all guys. Yung mga positive and negative sides na na-observe ko in the past 5 years na gamit ko yung aking Security Bank credit card. And kung may tanong po kayo, feel free to comment below. And if you haven't subscribed, click on the subscribe and notification bell para ma-notify ka every time I post a new video. Marami pong salamat sa panonood and see you again on my next. Bye! What a wonderful